siya'y awitan at ating purihin. Lumapit tayo sa Panginoon. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayaman. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sa rin ng langit, amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na lahat ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, amen, amen. Let us bow down and let us pray. We may tell God silently our own petitions. Show favor, O Lord, to your servants and mercifully increase the gifts of your grace, that made fervent in hope, faith, and charity, they may be ever watchful in keeping your commands. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Abraham welcomed strangers with the greatest hospitality, not knowing that they are angels of the Lord. Abraham's hospitality prefigures the welcome that Jesus receives from Martha and Mary in the Gospel. A reading from the book of Genesis. The Lord appeared to Abraham by the terebinth of Mamre, as he sat in the entrance of his tent while the day was growing hot. Looking up, Abraham saw 3 men standing nearby. When he saw them, he ran from the entrance of the tent to greet them, and bowing to the ground, he said, "Sir, if I may ask you this favor, please do not go on past your servant. Let some water be brought that you may bathe your feet and then rest yourselves under the tree."
Now that you have come this close to your servant, let me bring you a little food that you may refresh yourselves, and afterwards you may go on your way." The man replied, "Very well, do as you have said." Abraham hastened into the tent and told Sarah, "Quick, 3 measures of fine flour, knead it and make rolls." He ran to the herd, picked out a tender, choice steer, and gave it to a servant who quickly prepared it. Then Abraham got some curds and milk, as well as the steer that had been prepared, and set this before the 3 men, and he waited on them under the tree while they ate. They asked Abraham, "Where is your wife Sarah?" He replied, "There in the tent." One of them said, "I will surely return to you about this time next year, and Sarah will then have a son." The word of the Lord. Thanks be to God. He who does justice will live in the presence of the Lord. He who does justice will live in the presence of the Lord. One who walks blamelessly and does justice, who thinks the truth in his heart and slanders not with his tongue. He who does justice will live in the presence of the Lord. Who harms not his fellow man, nor takes up a reproach against his neighbor, by whom the reprobate is despised, while he honors those who fear the Lord. He who does justice will live in the presence of the Lord. Who lends not his money at usury, and accepts no bribe against the innocent. One who does these things shall never be disturbed. He who does justice will live in the presence of the Lord. On the second reading, St. Paul suffers many things in the course of preaching the gospel, but he takes joy in his suffering because he knows he bears it with Christ, and it produces merits for the whole church. A reading from the letter of St. Paul to the Colossians. Brothers and sisters, now I rejoice in my suffering for your sake, and in my flesh I am filling up what is lacking in the afflictions of Christ on behalf of his body, which is the church, of which I am a minister, in accordance with God's stewardship given to me to bring to completion for you the word of God. The mystery hidden from ages and from generation past, but now it has been manifested to his holy ones, to whom God chose to make known the riches of the glory of this mystery among the Gentiles. It is Christ in you, the hope for glory. It is he whom we proclaim, admonishing everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may be present everyone perfect in Christ. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are they who have kept the word with a generous heart and yield the harvest through perseverance. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia,
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Luke. Glory to you, O Lord. Jesus entered a village where a woman whose name was Martha welcomed him. She had a sister named Mary who sat beside the Lord at his feet, listening to him speak. Martha, burdened with much serving, came to him and said, "Lord, do you not care that my sister has left me by myself to do the serving? Tell her to help me." The Lord said to her in reply, "Martha, Martha, you are anxious and worried about many things. There is need of only one thing. Mary has chosen the better part, and it will not be taken from her." Sisters and brothers, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Welcome sa Our Lady of La Salette, Quasay Parish, kung saan nais lang pong umiyak. Samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak at sa pagdarasal upang maging maayos ang lahat. So narinig po natin sa ating binasang mabuting balita ang pagdalaw ni Kristo sa magkakapatid na Martha at Maria. Magkakaibigan po ito. Kaya pwede nating sabihin, nagmamahalan ng tatlong ito. Mahal ni Kristo ang magkapatid na Martha at Maria, kaya nga, despite his busy schedule, naglaan siya ng panahon upang bisitahin sila. On the other hand, mahalaga din para kina Maria at Martha si Kristo. Kaya nga, narinig naman natin, kahit paano sa Ebanghelyo, ang pag-aasikaso na ginawa nila kay Kristo. Now, usually, kapag pinagninilayan natin ng gospel reading na ito, may tendency ang ilan sa atin na pagkontrahin ang magkaibang pamamaraan ni Martha at Maria sa pag-asikaso kay Kristo. Si Martha, yung napaka-aktibo, nagluluto, doing the serving, nag-iistima kay Kristo. Samantalang, si Maria, yung nakikinig sa salita ni Kristo. At kapag napag-kontra na natin, ang tendency natin ay kaagad sabihin at isipin na ang pinahalagan lang ng Panginoon sa Ebanghelyo ngayon ay yung ginawa ni Maria na pakikinig sa Kanya. Kasi yun naman ang sabi ni Kristo Mary has chosen the better part. Pero tandaan po natin na sa mga salita mismo ng Panginoon natin, hindi niya minamasama yung ginawa ni Martha. Kaya nga, Mary has chosen a better part. Mabuti rin yung ginawa ni Martha. Huwag nating masamain sapagkat hindi ito minasama in the first place ng Panginoon natin. Sapagkat kung masama ito at kung hindi niya ito gusto, sa simula pa lang sasabihin na niya kay Martha, Martha, tigilan mo yan, lika dito, tabihan mo si Maria, makinig kayong dalawa. Hindi. I don't know with you, pero ako kasi, kapag bumibisita ako sa isang tao, and then, limitado lang yung oras ko, sinasabi ko talaga yung gusto ko. Sinasabi ko, dito ka na lang, magkwentuhan na lang tayo. Busog ako. Promise, ayokong kumain. At yun ay totoo. On the other hand, hindi ko naman din hahayaan na magkwentuhan tayo ng magkwentuhan kapag Tom Jones na ako. Kapag kinakain na ng large intestine ko, yung small intestine ko, sasabihin ko yung gusto ko. Lalo na kapag limitado lang yung oras ko. Hindi kaya,
Ganun din supposedly ang gagawin ni Kristo. But then, dito natin makikita, hindi niya talaga minasama yung ginawa ni Martang pag-aasikaso actively para sa kanya. Notice that, nag-react lang siya. Nang wari ba'y masamain naman ni Marta yung ginagawa ni Maria? Ayun, dito lang nag-react si Kristo. Marta, bakit mo minamasama? Pinipintasan yata itong ginagawa ni Maria? Pareho lang namang mabuti ang ginagawa niyong dalawa. Huwag kayong magpintasan, dalawa. Pareho lang mabuti talaga. Meron po akong nabasa dati na isang libro. Ang title yata ay Language of Love. Dito, yung author, nagbigay ng 5 languages of love. Iyan. Isa dyan yung tinatawag na words of affirmation. Ito yung language of love na sinasabi mo, sinusulat mo, tinetext mo, pinaririnig mo sa isang tao ang words of praise, concern, and appreciation. Kumain ka na ba? Mag-iingat ka. Ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Love you. Miss na kita. Chup-chup, mama. Ganon! Language of love yun. At may mga tao na gustong-gusto ng ganon. Nandyan din yung tinatawag na quality time. Ito yung ibinigay o naging language of love ni Mary kay Jesus. Naglaan siya ng panahon para sa Panginoon. With us, this includes setting aside our phone kapag kinakausap natin ang isang tao. I-off muna yung computer mo. Iwanan mo muna yung ginagawa mo. Makipag-eye contact ka sa tao. Hindi yung, sige, nakikinig ako. Sige lang ha, sige lang. Okay, ano yun? Okay Ano nga yun? Ay, naka. Hindi quality time, hindi language of love yun. Hindi mo pinapahalagan yung tao pag ganon. Nandyan din yung physical touch. Sa mga mag-asawa, kasama dyan syempre yung intercourse. Pero sa lahat, kahit na sa mga walang jowa, nandyan yung kahit holding hands, handshake, high five, tap on the shoulder. Kahit nga minsan yung pag-akbay, yan. Paghawak sa arm, meron nang ay, language of love yan. Nandyan din yung acts of services. Ito yung ginawa naman, o language of love, ni Martha kay Jesus. Yung mag-asikaso ka sa tao, ipag-drive mo, ipagluto mo, ipamalengke mo, paghain mo. Ganon. At nandyan din yung receiving of gifts or giving of gifts. Hindi kinakailangang bongga yung regalo sapagkat sa mga tao na ang love language ay ganito. Ang mahalaga, yung thought at yung effort ng taong nagbibigay ng regalo. Ayun. So, yan pong mga languages of love na yan, mga basic lang yan, ha? Ang ibig sabihin lamang ng author, marami pang ibang paraan. Ang punto lang din, kanya-kanya tayo ng language of love. Depende sa kakayanan at sa katangian natin. Kaya kaalinsabay nito yung punto na huwag nating pipintasan, huwag nating i-discard yung language of love ng ibang tao dahil lamang hindi natin ito ginagawa o hindi natin ito gusto. Sapagkat iba-iba nga po ng kakayanan at katangian ang tao. Para lang din ganito, issue hanggang ngayon yung dapat bang pumalakpak
at hindi pumalakpak pagkatapos ng misa? Oo, nagiging issue pa yan ha, na simbahan. Sabi nung iba na hindi pabor sa pagpalakpak pagkatapos ng misa, nawawala kasi yung solemnity ng misa. Sabi naman ng iba na pabor sa pagpalakpak pagkatapos ng misa. Bakit? Ang misa ay isang selebrasyon, hindi lang ng kamatayan, kundi ng muling pagkabuhay ng Panginoon. Pwedeng pumalakpak. Sabi ko naman, sa mga gustong pumalakpak, di pumalakpak kayo. Sa mga ayaw, di wag. Problema pa yun. Pareho yung pwedeng maging love language, love expression ng ating pagpupuri at paggalang sa Panginoon. Baka nakakalimutan nating pare-pareho yung sinabi ni San Pablo sa 1 Corinthians 10:13. Whatever you do, ano man ang gawin mo, kumain ka man o uminom, do it for the glory of God. Pumalakpak ka man o hindi ka pumalakpak, do it for the glory of God. Naming problema. Iba-iba. Huwag mo huhusgahan yung iba na hindi ginagawa yung ginagawa mo na mali na yung tao. May namimintas pa sa atin. Bakit kinakantay? Alam kong may magagawa ang Diyos. Di wag mong kantahin. Problema pa yun. Pero wag mong isipin na hindi nakatutulong ito sa amin. Pang-protestante yan. Bakit? Lahat ba ng ginagawa ng mga protestante mali? So tayo lang ang tama? Akalain mo yun. Sino sabi sa'yo? Iba-iba ang tao. Ilapat natin sa pamilya. Kasi kung minsan, yung iba sa inyo naghahanap, nagre-reklamo. Asawa kong ito, yung anak kong ito, si mama, si papa, yung kapatid kong ito, naku, ewan ko. Kasi nga, may hinahanap kang language of love sa kanya na hindi mo sa kanya nakukuha. Tama namang maghanap ka, pero tingnan mo rin, pakiramdaman mo rin. Baka iba ang language of love niya. Lalo pat kung nagsisikap, nagpapakabait, may effort naman siya sa ibang aspeto. Tandaan natin ha, kung sa puntong ito, mas lumutang na mas maganda yung ginawa ni Maria kaysa kay Marta. Sa puntong ito, i-fast forward natin. Fast forward or rewind? Baka nakakalimutan natin o baka hindi po natin alam ha, nang mamatay ang kapatid ni Marta at ni Maria na si Lazaro, sinong sumalubong kay Kristo? Sinong naiwan sa bahay na pwedeng nagmumukmok? Si Maria. Sinong sumalubong kay Kristo? Si Marta. Sinong nagsabing, kahit ngayon, naniniwala akong ibibigay sa iyo ng Diyos ang hilingin mo sa Kanya? Sinong nagpakita ng mas komprehensibo, mas malinaw, that time, na pananampalataya sa pagiging Diyos ni Kristo? Si Marta, hindi si Maria. So nakita nyo na, iba-iba. Again, huwag natin hanapin sa iba yung language of love natin. Nevertheless, hindi naman din ito pwedeng maging excuse lagi, ha? Yung excuse na, ito yung language of love ko eh. Ito yung way ko eh. Kung ayaw mo, di wag. Wag naman gano'n. Ang kailangan niya, konkretong tulong mo, ang ibibigay mo, words of affirmation. Magbibigay ka ng regalo, ang kailangan niya, yung presensya mo. Naghihintay na amuin mo, ikaw naman, hindi kita amuin. Bahala ka sa buhay mo. Naku, ewan ko. Hintayin na lang kita. Hintayan ko na lang mawala yung toyo mo. Wag namang gano'n. Paminsan-minsan na may mag-adjust tayo. Ako dun sa pinakitang love languages kanina, alam nyo pinakamahirap sa akin dyan? Yung quality time, yung presence, sa dami kong ginagawa.
Malakas ako sa affirmation. Malakas ako, nagbibigay ako ng regalo. Malakas ako sa acts of service. Malakas ako sa touch. Matouch ako, mahawak ako, ma-expressive ako, nangyayakap ako, kahit ng lalaki. Hinahalikan ko tatay ko eh. Malakas ako dun sa apat. Mahina ako dun sa quality time. Kasi dami kong ginagawa. Pero, kapag pinapahalagahan ko yung tao, talagang kahit magpuyat ako, gagawin kong lahat para magkaroon ng time para sa tao yun. Hindi po pwedeng, wala akong time. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Kasi, may mga pagkakataon na yun ang kailangan ng taong minamahal. So, for that reason, mag-adjust ka kahit papano. O hindi nga, ba't ang tunay na pagmamahal, hindi naman in your own terms Ang tunay na pagmamahal ay lumalabas ka sa sarili mo from your comfort zone. Ano ba yung kailangan ng mahal ko? At ibibigay ko. Nakakalimutan mo yung sarili mo. Yun ang tunay na pagmamahal. Kaya nga sa ating unang pagbasa, di ba, example, si Abraham, hindi lang niya pinaghanda ng bongga ang mga bisita. Sinamahan pa niya. Kinuwentuhan pa niya, in-entertain pa niya. Ako, para sa akin, pinakain ko na kayo eh. Bilisan niya, may gagawin ako. Sa ating ikalawang pagbasa, si St. Paul, alam naman nating naipahayag na niya ang gospel sa maraming bayan, sa maraming tao. Dito, nagdadagdag pa siya ng panibagong love language para kay Kristo. Lord, kahit paghihirap, yayakapin ko para sa iyo. Sapagkat ganun talaga pag nagmamahal tayo. Hindi tayo mauubusan ng paraan sa pagpaparamdam ng ating pagmamahal. Hahanap at hahanap ka ng paraan para iparamdam mo yung pagmamahal mo. Hahanap at hahanap ka ng paraan para mapagpasensyahan mo yung tao, para mapagtiisan mo yung tao, para maalagaan mo yung tao, para mapasaya mo yung tao. Ganon kapag nagmamahal ka. Kaya kapag nauubusan ka na ng paraan, humingi ka ng tulong. Tayo ng tulong sa pong may kapal. Lord, dagdagan mo yung pagmamahal ko. Nauubusan ako. Kasi kapag wala na yung pagmamahal, talagang sasabihin natin wala ng paraan. Kahit meron pa naman. Ito sana mga kapatid ang ating pagdasal sa ating banal na pagdiriwang. Nadagdagan pa ng Panginoon ang pagmamahal natin. Lalong-lalo na sa mga tao na mahalaga sa buhay natin, pero ang hirap mahalin. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko sapagkat mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pikit natin ang ating mga mata, Panginoon na nagmamahal sa akin.
O aking Panginoon, na hindi nauubusan ng paraan para mahalin ako, para intindihin ako, para patawarin ako, para i-bless ako. Tulungan mo ko na matulad sa iyo kahit papaano, lalong-lalo na para sa mga taong mahirap na mahalin sa buhay ko. Tulungan mo kong magmahal. Kasi naubusan na ako ng paraan upang unawain siya, patawarin siya, pagpasensyahan siya. Pero alam mo rin naman po sa puso ko na nakahanda akong gawin ang lahat para sa pamilya ko. Mahalaga para sa akin, hindi ang galit ko, hindi ang tampo ko, kundi ang pagmamahal ko sa pamilya ko. Tulungan mo po ako, Panginoon, na magmahal pa rin kahit papaano. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Pasalamatan siya. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi niya tayo iiwan. Hindi niya tayo pababayaan. Paniwalaan natin yan. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay kunin. Tapat siya sa kanyang mga pangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, siyang pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, hingin mo sa Kanya na mas magmahal ka pa. Ibibigay niya sa iyo, maniwala ka. Basta gustuhin mo, ipagdasal mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Sapagkat alam niyang hirap ka na rin, alam niyang pagod ka na rin, alam niyang naubusan ka rin ng paraan para magmahal. Tutulungan ka niya. Huwag kang mag-alala. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. As it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and He seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. We turn to you, Heavenly Father, that our lives may be marked by a deep love for you, manifest in listening, hospitality, and service to others. Full of trust, we pray, Lord, listen to our prayer. Lord, listen to our prayer. Lord, may those who exercise authority in the church and in the government listen and learn from you so that they may truly be humble servants. We pray. Lord, listen to our prayer. Lord, may those who dedicate themselves to the care of their families or to the service of the sick, the poor, and the handicapped learn to give themselves in joyful service and in love. We pray. Lord, listen to our prayer. Lord, may those who are anxious and upset about many things at home and at work know how to give priority to the more important things so that they may spare themselves from useless anxiety. We pray. Lord, listen to our prayer. Lord, may we value the ministry of listening and understanding as we journey toward becoming a synodal church. We pray. Lord, listen to our prayer. Lord, may the sick, the old, the handicapped, and the dying be renewed by the consoling presence of the Holy Spirit, so that they may unite their pains and sufferings with Christ. We pray. Lord, listen to our prayer. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Lord, listen to our prayer.
Father, we pray for guidance and enlightenment. Make us sensitive to the needs of others in whom we see Christ Himself. Through Christ our Lord. Amen. Offertory. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Util ng trigo na bunga ng pagsisikap, kaloob namin sa iyo, handog na ganap. Tinapay ng buhay, pagkaing dalisay sa iyong alaala, siya naming alay. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Hus ng ubas na bunga ng paggawa, iyong tanggapin para patinawa. Alak ng kaligtasan, inuming walang hanggan sa iyong kamatayan, tinubos kaming tanan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Kami nawa'y maging karapat-dapat sa paghahandog na aming ginaganap. Iyon sanang tanggapin, nawa'y kalugdan, awa at pag-ibig, nawa'y makamtan. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain sa iyong kapulian at dakilang kabanalan. Handog ng iyong sambayanang banal. Panginoon, nawa ay tanggapin sa iyong mga kamay itong paghain
banalan, handog ng iyong sambayanan, banal, handog ng iyong sambayanan, banal. Naway dali ng iyong anghel ang aming panalangin sa iyong dambana. Katulad ng alimuyak ng insenso, umakyat sa kalangitan. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamat nagmamahal sa'yo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. O God, who in the one perfect sacrifice brought to completion varied offerings of the law, accept, we pray, this sacrifice from your faithful servants, and make it holy, as you bless the gifts of Abel, so that what each has offered to the honor of your majesty may benefit the salvation of all, through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, for we know it belongs to your boundless glory that you came to the aid of mortal beings with your divinity, and even fashioned for us a remedy out of mortality itself, that the cause of our downfall might become the means of our salvation through Christ our Lord. Amen. Through him, the host of angels adores your majesty and rejoices in your presence forever. May our voices, we pray, join with theirs in one chorus of exultant praise as we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of God hosts. of hosts. Heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dew fall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins.
Do this in memory of me. The mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, especially those for whom we will now pray. Let us remember and let us pray for our departed loved ones. And all who have died in your mercy, welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat na parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. At the Savior's command, informed by divine teaching, we dare to say, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days. In your mercy and your love, keep us from sin and protect us from all anxiety, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. Amen. The peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
of the world, have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold, Jesus is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Sundin ang loob mo, puso'y palayain sa sariling nais. Nangako sa iyo'y maging isang ang nais ko'y naisin ka, ibigin ka, walang iba mula sa'yo. Uwi sa'yo sa puso mo. Tahanan ko. Panginoon ko, turuan ang puso, piliin kong totoo, magmahal lagi sa'yo. Puso'y palayain sa sariling nais.
tayo'y maging isang ang nais ko'y naisin ka, ibigin ka, walang iba mula sa'yo'y uwi sa'yo'y sa puso mo. Tanan ko ang nais ko'y naisin ka, ibigin ka, walang iba mula sa'yo'y uwi sa puso mo, sa puso mo, sa puso mo. Tahanan ko. Let us pray. Graciously be present your people, O Lord, we pray, and lead those you have imbued with heavenly mysteries to pass from former ways to newness of life through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, O mahal na Birhen ng Nazaret, Ina ng pag-asa. Ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay ng kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y itinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyo walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap.
Hiling nawa namin sa iyo, O aming inang liyag, na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito, at sa pananatili namin tapat kay Kristo, sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap, upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat, at ang kaganapan ng kaluwalhatian ng Diyos Ama ay tuluyang matupad, siya nawa. Mahal na Bira ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kaming mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisa at sa mga tulong na binibigay po ninyo. Kasama natin ang mga kasama sa iba't ibang panig ng mundo na nakakapanood ng ating misa. Marami pong salamat sa inyo sa pakikisa ninyo at sa mga tulong din na binibigay po ninyo. Alam po ninyo, kapag ganito na kakaunti ang nagsisimba dahil umuulan, syempre naapektuhan po yung mga pampasweldo natin this week. Kasi ang bulto ng nagsisimba dito sa simbahan ay tuwing linggo lang naman. So kapag linggo umulan, patay kang bata ka. Pero kaya ko po gustong pasalamatan yung mga kasama natin through online broadcast of the Mass sa iba't ibang panig ng mundo na nagpapadala ng kanilang tulong through GCash and bank account. Yun, sila nakakatulong talaga natin. So kahit hindi sila pumupunta dito, papadala sila ng tulong. Kaya maraming, palakpakan natin sila. Salamat sa inyo. Thank you po sa inyo. Thank you po. Thank you po sa inyo. Salamat po talaga. Medyo nakakakaba po talaga pag umuulan kasi nga po, 4 na yung pinagsusunod-sunod na, pinagsasabay-sabay nating patayo na chapel. Kaya naman. Kaya lang, nakakakaba lang talaga pag umuulan. Pero salamat sa mga tumutulong kahit hindi pumupunta dito sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat po talaga sa inyo. Bahala na po ang Panginoon sa inyo at sa atin nandito. Salamat po. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. Aming iniaalay ang pag-ibig na walang kapantay. O kay sarap mabuhay kung may nagmamahal, pagmamahal na tunay at laging dalisay. Ang birhen kong umibig ay walang sintamis, pagsintang sakdalinis sa iyo hanggang langit. O Birhen, Birheng mahal, sa awit at sa dasal